Hi, what's up mga kabarni? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga ilan sa bagay na dapat mong paghandaan kung ikaw po ay nasa stage na ng practical exam para sa iyong AMT license. At huwag na po natin patagalin to mga kabarni. Simulan na po natin agad. Starting with the basic tool familiarization po. So importante syempre, bilang isang aircraft mechanic na familiar tayo sa mga tools na ginagamit po natin, mapa-airframe or power plant tools man yan. So bigyan po natin syempre ng time na aralin ano-ano bang mga tawag sa mga tools na to, para saan ba sila, ano ba yung tamang way para gamitin sila. Lalo syempre yung ating mga precision tools na ginagamit po. So isa po yan sa mga posibleng ipa-demonstrate sa'yo at itanong na rin syempre kung paano gagamitin ang mga tools na to. Number 2 mga ka-brains, dapat mong paghandaan is of course yung ating mga parts and components po ng reciprocating engine as well as ng gas turbine engine. So again, syempre ang rating po natin is airframe and power plant, and kasama po dyan na dapat familiar tayo sa fundamentals. So kahit po ang kalimitan syempre sa mga trabaho nowadays ay nagkikater ng mga wide body aircraft na merong gas turbine engine, importante pa rin po na meron tayong basic knowledge or fundamental sa reciprocating engine. Kaya balikan po natin mga kaberni yung ating po mga natutunan noon sa reciprocating engine. Balikan natin yung 4-stroke 5-event cycle, yung mga components po and parts ng reciprocating engine. Ano ba yung function nila? Para saan ba sila? Kasi importante po yan. And syempre, ganoon na rin po sa gas turbine engine. So, syempre, masyadong malawak po ang gas turbine engine at marami pong dapat na tayong mapag-usapan tungkol dyan. But then again, importante naman is yung basic part lang. Paano ba siya nagpa-function? Ano ba yung basic parts or components po na meron sa isang reciprocating engine? Ano yung kanyang basic operating principle? Kasi kasama rin po yan sa mga posibleng itanong sa'yo during your skill test. So pangatlo mga ka-brainis, dapat mo pong paghandaan kung ikaw nga po ay nasa stage na ng practical exam para sa iyong AMT license is of course yung tamang proseso po ng riveting. So kailangan maging familiar tayo sa iba't ibang klase ng rivets, ano ba yung tamang processor, tamang paraan sa pagdidrill syempre ng ating sheet metal. Importante rin na may idea tayo syempre sa mga gauges po or sizes or kapal ng ating mga sheet metal na gagamitin. Kung paano ang tamang paggamit ng pneumatic drill, ng pneumatic riveting gun. So as simple as that po. So importante yan. Again, those are basic parts syempre. Nakasama rin sa ating airframe rating, so sa structural repair po. So again, balikan lang po natin yung mga lessons natin before. Marami naman po tayong mga videos na mapapanood patungkol sa tamang proseso ng pag-rivet. Ngayon naman mga ka-brainy, diretso na po tayo sa number 4 na dapat mong paghandaan. At kasama po dyan syempre yung lock or safety wiring na tinatawag. Lock wiring or safety wiring. So, I'm sure na familiar na tayo dyan. Pero again, importante na alam natin yung basic procedures. Siyempre, hindi naman agad-agad magiging talagang 100% perfect tayo sa paggawa nito. Maaaring magkaroon pa rin tayo ng pagkakamali. Pero siyempre, as inspector, tinitingnan kung yung basic ba nito na paraan, tamang proseso, yung standard practices, or standard procedures sa paggawa ng lock wiring ay alam po natin. Siyempre, yung mga sizes ng wire, yung quadrants kung saan tayo nagsisimula, ano ba yung mga iba't ibang way kung paano gawin yung ating lock wiring. So, importante po mga ka-brain na meron tayong knowledge doon. So, sa mga previous na nabanggit ko kanina po, hindi naman, hindi naman ini-expect talaga na 100% is as in kabisado mo na. Of course, it's a plus points kung ganun yung familiarity mo. But then again, as long as kaya mong gawin syempre yung mga fundamentals ito, yung basic nga tinatawag, malaki pa rin yung chance syempre na maipapasa mo yung skill test na yon. Alright, so diretso na tayo mga kabrainy sa panglima na dapat mo pong pag-aralan. Nandyan din kasama ang basic electricity. So, i-require ka po dyan na may demonstrate mo, may ipakita mo na meron po tayong idea kung paano ba yung basic po na pagbasa ng mga voltahe, ika nga. So, hindi man tayo avionics, pero it's a good to know thing. And it could be, syempre, an advantage para sa atin na meron po tayong knowledge when it comes to basic electricity or basic electricity reading. And panghuli mga ka-brainis, sa mga dapat mo pong paghandaan is maaari din pong may tanong sa'yo and maaari din pong ipa-demonstrate sa'yo syempre yung knowledge mo when it comes to Cessna aircraft. Kung ako po, before, nung ako po ay nag-practical exam, tinanong po sa akin yung mga basic parts and the functions nung sa Cessna 172. Yung nasa labas po syempre, control surfaces, P2 tube, yung mga ganong tanungan po. So, importante rin kahit papaano maging familiar tayo doon para kung sakasakali man po na may tanong sa atin kung ano ba yung mga components na meron or basic parts na meron po sa Cessna 172 or maybe Cessna 152, meron po tayong maisasagot. Again mga ka-brain, itong mga nabanggit ko po ay hindi lamang dito umiikot
yung posibleng ibigay sa iyo po na skill test. By the way mga ka-brainy, during your practical exam, meron kang demonstration at bahagi din po dyan syempre na merong kaunting interview. Hindi naman kasi pag sinabing practical exam, talagang puro practical na lang ang demonstration. May kasama rin po yung interview which is again, related pa rin dun sa ipapagawa sa'yo or ginawa mo pong practical examination. So, I hope mga ka-brainy makatulong po ito kahit papaano. Itong mga nabanggit po nating mga dapat mong paghandaan kung ikaw nga po ay sasalang sa skill test para sa iyong AMT license. At kung meron pa po kayong na-experience na wala sa nabanggit ko, please wag po tayong mahiyang mag-comment para makita ng mga kapwa natin syempre nasa aviation na nagbabalak po or kasalukuyang kumukuha ng kanilang AMT license para naman po kung sila ay sumalang na sa practical exam, ay matulungan po natin sila, meron po sila maging konting idea at malaman po nila kung ano yung mga dapat nilang pag-aralan at paghandaan. So yun lang po mga ka-brainy. Again, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na rin po sa ating Facebook page. Big shoutout po sa inyong lahat mga ka-brainy. Thank you po, thank you. And sa iyo na kumukuha or kukuha ng practical exam, good luck. Alam kong kayang-kaya mo yan. So that's it for today's video mga ka-brainy. Ingat po tayo lagi. God bless us all and bye for now.